Hi everyone, I am Jomel P. Hitonzo. Magandang araw po sa inyong lahat and welcome to Jumpstart Leadership on CSR Insights, where we firmly believe that each individual possesses unique talents capable of making a profound impact on society. Thank you for joining us in having conversations about good matters that improve people's lives. So wherever you are today, please relax as we embark on a journey through the compelling stories of extraordinary individuals. These are the stories of those who have not only unlocked their potential, but have also ignited transformative change and innovation within our communities. Get ready to be inspired and uplifted. Our guest for today is Mr. Ryan Homan from the Department of Education, Sorsogon City, and the author of Balsa Basa program. Magandang gabi sa iyo, Ryan. Yes, good evening everyone and thank you so much Sir Jet for this opportunity po na maging guest niyo po sa inyong program. Yan, no? Na actually, tuwing narinig ko yung pangalang Ryan Homan, no? Although you are from DepEd, but I cannot actually help but think about Balsa Basa program na natuwa din ako kasi I think way back no na feature pa ito sa maalaala mo kaya na kaya ano siya mas lalo nakapagbigay ng inspirasyon sa ating mga manonood at mga education partners. Pero bago natin pag-usapan yung mga nagawa ni Mr. Ryan Homan. Sir Ryan, pwede mo ba kaming kwentuhan ano ba yung background ni Mr. Ryan Homan? Yes, so sa mga hindi pa po napapanood yung aming kwento sa MMK way back 2019. Ako pala si Teacher Ryan from Donsol, Sorsogon po. So, bali po yung barangay ko po ay sa San Jose, Donsol, Sorsogon. I started my teaching career as a volunteer teacher po in 2008. After I passed the licensure exam for teachers, we initiated to open a school community at Old Magisa Elementary School. It was closed for 15 years due to armed conflict, napakalayo, tapos walang gustong ma-assign doon na teacher. But since ako po taga-bundok talaga, mas malapit doon sa community na yun, I think mga 2 oras nalalakarin. So ako po yung nag-volunteer po ako talaga na mabuksan at pagturo doon kasi yun din po yung opportunity ko po na maging isang permanent teacher sa DepEd. So nag-serve ako sa community na yun na nasa 6 years. Pero alam niyo po sir, ang pagbubukas ng school ay isang very challenging din po siya that time. Kasi siyempre walang classroom, walang MOOE, walang libraries, ako lang mag-isa, walang kuryente. But with the help of the people in the community, the barangay officials and parents, buhay na buhay po yung bayanihan. Kasi yung willingness nila at yung gustong-gusto po nila magkaroon ng school ay natupad po through the support of DepEd, the barangay officials, and of course, yung mga parents mismo na naalala ko po I had 21 pupils from grades 1 to 3. Ako lang yung nagtuturo. So yun po yung kwento ko. Doon po ako nagsimula. Nag-volunteer ako ng 1 taon and after a year ay binigyan po ako ng permanent position. Wow, amazing. Sir Ryan, nakakatuwa no yung nagawa mo sa inyong pamayanan. Pero pwede ba ikwento sa amin paano ba nagsimula itong Balsa Basa project na ito? Ano ba yung pinaghugutan nito? Ano yung nakita mong problema? At ano yung nag-inspirasyon mo para gawin itong programa na ito? Alright po. So after 6 years serving Old Magisa Elementary School, nalipat po ako sa San Jose. Ito po yung community ko talaga. Doon ako nag-elementary, doon ako nakatira talaga. And kung babangkain po yun from the town is mga 2 oras din pong via boat po. So since yung San Jose community po ay isang multi-grade school din po, 3 lang yung teachers, isang teacher grades 1, kinder 1, 2, and then yung isang teacher naman po ay nag-handle ng 3 and 4, yung isang teacher naman po ay 5 and 6. So pagdating ko po doon, ay isa sa mga problems din po ay big numbers of non-readers. Siguro nga po sa kakulangan ng facilities, ng mga libro, tapos yung mga teachers din, hindi po taga doon mismo sa San Jose. Taga bayan po or sa kabilang bayan. So sabi ko, nag-dream din po ako na sana someday magturo ako dito sa community na ito kasi
kapag mayroong sariling teacher dito sa community na to, kumbaga mas mamahalin ko, mas aalagaan ko yung school, mas ipaprioritize ko po yung welfare ng mga bata kasi halos nandoon po yung kamag-anak ko, pamangkin ko po, kasi sarili kong lugar po. Alam niyo po sir, yung pinagugutan ko nito na project na Balsa-Basa is unang-una yung community talaga kasi ako po hiniling ko po na maging teacher ako. Nung nasa college po ako sir ay binigyan lang ako ng chance ng dean na maging makapasok kasi I was not able to pass the exam, the entrance test. But with the help of the dean, sabi niya, bakit gusto mo mag-aral? Gusto ko sir maging teacher. Hindi kaya ng parents ko na pag-aralin ako sa private schools. Kaya yun po, at the same time, ginawa pa akong scholar ng BU, Bicol University. So yun, pinagdasal ko na gawin akong teacher at binigay naman po yun. So syempre, as a way of giving back at pagpapasalamat, ginawa ko yung best ko po para makatulong. Since San Jose, along the riverbank po siya, kailangan tumawid ng kabilang barangay para mag-aral gamit yung bangka o yung balsa. So, since yung mga bata po na nakatira sa along the riverbank ay maraming mga bihirang pumasok kasi nga po hindi pwedeng pumasok kapag baha, malayo. Yung gumawa ako ng sariling naming balsa para libre silang makakatawid ng ilog papunta sa school. At the same time, it is my way of home visitation. Gagamitin ko yung balsa, magsasagwan kami with my volunteers para magturo ng pagbabasa or remedial reading at tutorial po namin yan every Saturday, Sunday or holiday. Kasama ko po yung mga kapatid ko po, yung asawa ko at mga volunteers. Sabi nga, it takes a village to raise a child. Kaya po, with the help of the community, ang dami pong nag-volunteer. Pero since naging ganun po yung strategy namin para mauwi namin yung parents na paaralin nila yung mga anak nila. Kasi that time, nung time namin sir, kapag yung grade 6 ay graduate na, usually magkakatulong or magko-construction. Yun po yung nakikita namin. Pero nung time po na nakapag-college ako, yung mga estudyante po namin ay na-inspire sa amin at nagtapos po ng high school at ng college. Hanggang may mga teachers na po kaming students po na nagtuturo na rin po at nagbo-volunteer. So nakita ko po yung effect ng simpleng inspiration namin na nakita ng mga estudyante ko. So yun din po yung ginagawa nila. So sobrang nag-thankful talaga ako sa Panginoon, sa family ko kasi sinuportan nila yung pangarap ko na maging first teacher ng community na ito. At nagawa po namin, dahil sa inspirasyon na yun, nagkaroon po ng Balsa-Basa para at least ma-reach out namin yung mga bata, matulungan namin na mabalik sa school po at ma-develop po yung love for reading kasi importante yung reading sa mga estudyante natin because it helps them to develop critical thinking skills. Ito din yung way natin para at least maano nila yung ibang subjects, mas ma-improve yung kanilang self-confidence. Even the parents, we empower the parents through series of workshop using teaching Marongko approach, polar techniques. Even po yung parents ay hindi graduate ng high school or ng college, but they were able to teach their own kids. Kasi yung policy namin, kapag hindi marunong magbasa, walang papasa sa grade 6 or grade 7. So, yung empowered parents from their own mouth, yun po yung nagkwento sa ibang mga parents para mag-encourage sa maraming parents na sumali po sa Nanay Teacher Program. Kaya po, dumami po yung parents na tinitrain namin every year, every quarter. So, libre lang po yun na tinitrain namin. We provided materials with MOE or yung support ng LGU or ng munisipyo or ibang stakeholders. So, kasi alam naman nila na maganda po yung project. Kaya ako yung natutuwa kasi alam naman po natin na yung sustainability ay isang challenge din po yan sa atin. Pero mas ginawa ko, dapat alam ng stakeholders natin kung paano ginagawa yung support, saan napupunta, especially po sa mga bata. Nung naging maganda po yung impact nito, sir, yung mga stakeholders nagpapadala ng financial assistance sa mga bata, laptops, cellphones, mga libro, pagkain, damit, sapatos.
Yun po yung ano po, yung naging impact ng Balsa-Basa at isa po sa pinakamaganda is nagkaroon po kami ng tulay na po from other barangay to San Jose. Dati kasi nung walang tulay, kailangan tumawid ng ilog, magbalsa, magbangka. Pero pag bahay, hindi pwede. Pero ngayon, safe na po silang tumatawid papunta sa school po. Wow, so doon na nakakatuwang isipin no na yung balsang ginawa mo, hindi lang siya nakatulong para tugunan yung pangailangan ng mga batang magbasa, pero natugunan din yung pangailangan para sa kanilang kasiguruhan no or safety sa kanilang seguridad no dahil nga sabi mo pag bumabaha medyo mahirap. So balikan ko lang ng konti Ryan yung sinabi mo kanina sir. Sabi mo kanina it takes a village to educate a child. Lagi nating kino-quote yung adage na yon no pag may mga program, pag may mga event. At doon sa konteksto naman ng Balsa-Basa, Sir Ryan, sino-sino yung mga members ng community na tumulong sa'yo upang maging matagumpay yung Balsa-Basa project? Siyempre, behind that project po, unang-una yung family ko po. Kasi yung asawa ko, teacher din po, co-teacher ko. Tapos yung tatay ko, kasi siya yung nag-inspire sa akin para at least magawa. Kasi libre yung paggawa ng balsa since ang dami po nagvo-volunteer na magbigay ng mga bamboos. So yung mga bata, yung mga nanay teachers, yung mga barangay tanod nagtutulak ng balsa, mga balsa boys, at mga youth volunteers na nagbibigay ng nagsiserve ng time as volunteer tutor po. Siyempre po, kailangan natin talaga itap mga tao kasi hindi natin kayang suluhin ang isang programa. Hindi natin kayang baguhin ang isang community kung walang tulong mula sa ating uh, mga taong tumutulong sa community po. Yun po yung pinakasekreto talaga na kailangan maging maganda yung communication natin sa kanila, transparent tayo, tapos yung tinatawag na pagmamahal, yung labor of passion. Kung wala naman tayong passion, hindi po yun masusustain. Sabi ko nga, since nalaman ko po yung purpose ko, bakit ako nakagraduate, kaya pala ako naging teacher para magturo sa sarili kong lugar. So nung nakita ko po yung purpose ko, mas binigyan ko pa po ng passion talaga. Kasi para maging productive naman tayo sa pagtugon ng pangangailangan ng DepEd, especially po yung mga bata. So yung buong tao doon po sa community ay naging part po sila, senior citizen, mga tanod, mga kabataan, mga parents, as in nagtulungan po. Pero yung blessings po ay na na-receive po namin, lahat po sila nabigyan po ng opportunity. Even yung mga parents, nabigyan ng mga blessings talaga, mga pagkain, mga damit. So, even yung mga facilities po, mga materials, sinishare po namin yun. Especially nung pupunta po si Corina Sanchez, si Kuya Kim, yung CNN. Ang daming parents na kumbaga nagvo-volunteer na magpa-interview. Pero that time nung sinisimula namin, sir, wala pa silang hindi pa sila confident na magkwento. Pero nung tuloy-tuloy po yung program, kasi marami pong mga taga-Spain, taga-US, taga-Bangladesh, India na pupunta para tingnan yung project. Sila mismo po yung nagkukwento. May nagka-translate lang po na mag-English. So yun po, kumbaga yung confidence ng parents ay sobrang nakatulong din po sa sarili nila. Ayan, nakakatuwang isipin yung ano 'no, kung paano natin na-mobilize yung mga members ng community. Ako nga rin naniniwala ako dun na parang 'pag sinasabi natin na it takes a village to educate a child, magiging slogan lang ito kung hindi natin i-empower yung bawat members ng community doon sa pag-aaral 'no, ng ating mga kabataan. Kasi ako naniniwala ako Sir Ryan, ako din isang guro 'no, na yung pagbabasa hindi lang naman ito trabaho ng DepEd or ng teacher, eh. Yes. Naniniwala ako 'no, kakaisa mo na talagang may role ang bawat isa 'no, para tulungang matuto yung ating mga batang magbasa at of course matuto at makatapos ng pag-aaral. Sir Ryan 'no, nakakatuwang isipin 'no, yung tagumpay ng Balsa-Basa program, yung daming natulungan nito at kung paano naging, supportive yung ating mga parents at partners. Pero siyempre hindi naman ito magic 'no, hindi naman ito parang inisip ni Mr. Ryan Homan ngayon, bukas successful na. Sir Ryan, baka naman pwede mong i-share, ano ba yung sa tingin mo 'no, pinakamabigat na hamon na kinaharap mo
nung ikaw pa lang ay nagsisimula na gawin itong Balsa-Basa project na ito? Siyempre, kapag tayo nagsisimula ng project at bago po sa paningin ng community, marami diyan po yung natatakot, nagre-resist, yung mga non-believers. At first, nagtawag po ako ng mga parents sa isang community. Pero nag-invite ako, sino po yung pwede natin gawing mag-volunteer ng maging nanay teacher. Ang dami kong pong tinawag, but tatlo lang po yung nag-respond sa amin na tinrain namin na maging nanay teacher, mag-volunteer sa pagtuturo ng pagbabasa, sa pagbabalsa namin. Yung may mga parents din na sabi nila ako para nakaka-disturb kami. Kasi Saturday, Sunday, or holiday, instead na nakafocus lang yung anak nila sa pagkukopra o pag-aalaga ng mga anak nila sa bahay, is na kukuha pa rin namin yung attention nila para mag-volunteer sa amin or maging part or maging recipient ng project. At first, ganun yung po yung sinasabi ng parents na para nakakadisturbo din po yung pagpunta-punta namin sa bundok or sa mga estudyante namin. Pero naging consistent kami, sir, kasi pinexplain po namin sa mga parents po na yung anak nyo po ay recipient po ng program, kailangan namin tulungan siya makabasa para pagdating ng grade 5 at grade 6 at grade 7, hindi po problema yung ibang teachers. Sabi ko, bawal pong ipasa yung mga bata kapag hindi marunong magbasa. With that challenge, na-accept po ng mga parents. Kasi yung parent ka po namin na volunteer, nag-volunteer pala siya kasi yung grade 5 niya is non-readers. Because of teaching Marongko and Fuller techniques, ay nakabasa yung grade 5 niya. So malaking bagay po yung kwento niya sa ibang parents na nagdala sa amin ng napakaraming parents para sumali sa program na nanay teachers. So nagsimula sa 3 hanggang dumami po hanggang ngayon po, sir, every year po ay nagtitrain tayo. Last month lang nagtrain naman tayo sa ibang community na mga parents kasi yun po yung nire-request ng mga principals. Kahit sa division po nakakapunta tayo. So, ganoon lang po yung sir, challenge. Siyempre, normal po yun kapag bago sa paningin nila, bago sa kanilang pandinig, kasi natatakot sila, baka ngayon malunod yung mga bata. Hindi naman po ako nagre-risk talaga na kapag malaki yung tubig ay nagbabansa kami. But I make sure na meron kaming life jacket, may mga matatanda naman na kasama. Anyway, mababaw naman po yung ilog kasi hanggang tuhod naman po yan, sir. Kaya yung security din po ang iniisip din namin. So, nung nakita po nila na consistent kami, na sincere kami sa ginagawa, yun po yung naging din po, na simula mismo ng mga non-believers ay nagsumuporta na po at naging part po ng nanay teacher program sa mga community projects. At sila pa po mismo yung gumawa ng mga home-based library sa mga bahay nila. Sa mga bahay po ng estudyante namin ay may mga reading corners po na nag-provide ng table and chairs yung mga tatay. Kami naman po yung nagbigay ng mga materials. Since alam naman ng parents kung paano magturo sa mga anak nila. So, ganun lang po yung flow ng progress ng project from small group of parent hanggang dumami po through the inspiration po ng mga parents na sumuporta po. Ayan, maraming salamat, Sir Ryan. Sir Ryan, curious lang ako, no? Nasaan na ngayon kumbaga nabanggit mo kanina may mga reading hubs na nagawa, no? Siguro doon at may marami ng volunteers. Siguro pag tinanong ka ngayon, no, parang pag binalikan mo yung estado ng siguro pag-usapan mo dahil reading, no, literacy muna. Pag binalikan mo yung estado ng literacy ng mga bata nung nagsisimula pa lang ng Balsa-Basa program at kinumpara mo ngayon, nasaan na siya? Ano na yung masasabi mo pagdating doon sa estado ng literasya ng mga kabataan ngayon sa iyong komunidad dahil sa Balsa-Basa program? Sa mga estudyante ko po, personally, naging estudyante ko po sa community na yun, nakita ko po yung development nila kasi naging sila, nakagraduate ng high school, nagka-college na. Usually may mga honor student po sila. So, dahil sa na-develop po yung foundational skills
sa pagbabasa, nakatulong po yun para mas lumevel up sila sa kanilang pag-aaral sa high school at sa college hanggang sa naging ano po sila, naging honor students. Importante po kasi yun na naging passport nila para mas maging maging matagumpay sila sa kanilang pag-abot ng kanilang mga pangarap sa buhay. Alam naman po natin na ginawa po natin yun dahil yung estudyante natin na dati ay walang kakayahan mag-aral dahil yung parents, inisip kasi nila na pagkatapos pag-graduate ng elementary, pwede magkatulong or mag mag-construction. Pero nabago po yung mindset ng mga parents dahil nga po nakita nila na kaya po ng tatay kong pag-aralin ako. So sila din po naniwala na kaya din po nilang pag-aralin yung kanilang mga estudyante, mga anak po nila. So ganun po yung domino effect sa mga estudyante ko po na naging bunga po yon ng aming programa hanggang sa ngayon po ay nagvo-volunteer din po yung mga estudyante ko po sa programa po. Wow, no, nakakatuwa na dahil sa isang simpleng balsa, no, na ngayon ay nagkaroon ng tulay. Pero more than that, na ay nakikita ko na pinakamahalagang effect no, no, dalawa, no, natutong magbasa yung mga bata. Pangalawa, naging aware yung community, hindi lang yung parents actually, you know, yung buong community, isama natin yung partners, donors, dun sa kanilang role, doon sa sinasabi natin it takes a village to educate a child. Sir Ryan, gusto ko lang itanong, no, ano yung ano, with this passion, no, and with this initiative, pwede bang i-share sa amin yung vision mo tungkol doon sa future ng education sa inyong komunidad at paano mo or ano yung plano mo para mas mapalakas pa yung mga gantong initiative sa mga susunod na taon? Or sabi mo nga kanina yung sustainability, no? Ano yung naiisip mo para dito? So ganun po yung nakikita ko, sir. Alam tayo po mga literacy leaders, dapat maging visionary tayo. Alam natin yung mga susunod pang mga hakbang. Nakikita ko, sir, kasi yung yung impact kapag naging partner po natin yung LGU, yung governor po, sana po maging institutionalized po ito at magkaroon ng ordinance na kapag meron pong pinapasang budget sa lokal or national, dapat maging part ang reading program para hindi po na problema yung ating mga schools when it comes to budget po, facilities, materials. Kasi kapag yung mga mayors natin ay sumuporta talaga at naging prioritize nila ito sa kanilang agenda sa community, tiyak po ako na ay maunti-unti po nating ma-lessen ang mga non-readers sa ating community. Especially po kapag yung sinabayan po natin ng development ng mga teachers, professional development, curriculum development, and then yung program talaga na may time talaga sa reading. So nakikita ko, sir, yung matatag curriculum na gustong gawing subject, yung reading sa grade 1. Agree po ako doon. Talagang dapat mahaba po yung time sa pagbabasa po. Especially po sa K to 3. Bigyan po ng time talaga yun as bilang subject po. So yun po yung vision ko po ay magkaroon tayo ng maraming partners, magkaroon ng ordinansa, ma-institutionalize, para po automatic po yun na kahit sino man pong umupo na mga leaders sa ating munisipyo ay patuloy po rin yung battle natin sa pag-improve ng literacy sa ating community. Ayun, no, tama. Tatama ka doon, sir. I agree with you, no. Pag pinag-uusapan natin ang sustainability, hindi pwedeng isang ahensya lang or isang grupo lang yung gumagawa nito. Kaya nga tayo din, no, in support ng matatag curriculum, nag-establish din ng program na ang tinawag natin ay Brigada Pagbasa, no. At ako'y natutuwa, no, Sir Ryan, no. I'm very proud na nung nilaunch natin yung Brigada Pagbasa, na ang goal lang nito ay pagsama-samahin yung effort ng mga partners para taguyod ang kultura sa pagbasa komunidad in partnership with DepEd. Isa ang Region 5, no? Actually, ang kauna-unahang region, if I can recall, no, na talaga sumuporta, all-out support agad si
RD Gilbert Salsada. Okay, implement natin yan. At talagang yung Region 5 yung naging model, no, region pagdating sa pag-implement ng Brigada Pagbasa. At natutuwa ako na kahit saan ka pumunta sa Bicol ngayon, pag sinabi mong Brigada Pagbasa, alam nila, no, na ito yung role namin at paano pa namin siya mapapatatag. At yun, maraming salamat din Sir Ryan doon sa suporta na ibinigay mo sa programa, na talagang I am proud to tell you, no, na yung Balsa-Basa isa sa mga nag-inspirasyon natin upang itaguyod din, itatag yung programang Brigada Pagbasa para ito yung magsilbing platform para yung mga ganitong initiatives ay mabigyan natin ng tulay para doon sa mga partners, sa mga donors. Kasi Sir Ryan, alam natin na maraming mga donors, partners ang gustong tumulong kaso minsan kulang na sa information. So we hope na through this program ay bigyan ng opportunity, no, sa ating mga donors na tumulong, no, sa kagaya ng mga ganitong initiative like Balsa-Basa para talaga mapalakas pa natin yung ating programa para para talagang totally mawala na yung mga batang hindi nakakabasa sa ating mga community. Sir Ryan, huling tanong ko na siguro to, no? Paano ka namin pwedeng ma-reach or paano pwedeng makatulong yung ating mga partners na gustong magkaroon ng ambag pagdating doon sa pag-i-improve ng kalidad ng edukasyon sa Pilipinas in the context of partnership? Okay po. Actually, napakarami talaga sir ng mga taong may malaking puso pagtulong sa mga bata, sa mga programa ng DepEd. So, ang gusto, kasi usually gusto nila, naghahanap talaga sila ng mga taong tutulungan. Ako naman po bilang reading advocate dito sa Sorsogon, ang dami pong mga projects na binubuo na mga gusto kong gawin. So kailangan ko talaga na napakaraming mga kaibigan, mga stakeholders para i-implement ito. Like yung mga professional development capacity building para sa mga teachers on the science of reading, which is very essential po kasi kailangan talaga is ng teacher na bigyan ng isang magandang workshop na tutugon doon po sa beginning reading. Alam ko po itong science of reading ay nakarating na rin po sa DepEd sa national at nakikita ko rin po sa mga kaibigan ko po na ginagamit din po nila. At the same time, yung tinatawag po na paggawa ng isang magandang lesson plan or curriculum na susundin at gagawin po ng mga teachers, kung mag-implement na lang. At the same time po, yung pagbuo pa rin po ng mga materials, especially po yung mga decodable materials na kailangan gawin ng mga teachers na ibibigay doon po sa mga nagsisimula pa lang magbasa. Ang dami ko po naisip sana ng mga projects. Pero kung masusuportahan tayo ng mga partners natin sa iba't ibang dako ng Pilipinas na willing tumulong, willing po ako na makipag-collaborate sa inyo po para i-implement natin to. Alam naman po natin na kung tayo magsisimula sa ating sariling community, alam ko po yung magiging impact nito kasi magbibigay ito ng inspiration para sa iba pang mga communities na gumawa din po ng mga projects na ganito para po lahat tayo ay magtutulungan para sa isang magandang laban para sa bata, para sa bayan. Ayan, napakagandang pakinggan, no, sa yung mga ganitong klaseng inspirational words from a literacy champion. Sir Ryan, huling hirit na, no, bigla ko na naisip. Alam ko dahil sa ginawa mo, no, dahil sa Basa Project, isa na ako doon sa mga na-inspired, no, at alam ko marami pa tayong mga kababayan ang gusto rin tumulong, no, sa kanilang sariling kapamaraanan, sa kanilang mga communities kasi hindi naman kailangan gumawa ng malaking bagay para gumawa ng isang kabayanihan, no, pero sa isang maliit na kapamaraanan lang kagaya ng Balsa-Basa, no, pwede ka na makatulong. Sir, ano yung may papayo mo para doon sa ating mga kababayan na may pusong gustong tumulong at gustong magsimulang makatulong para sa mga bata na medyo nag-aalangan pang tayaan yung kanilang pangarap na makatulong sa bayan sa pamamagitan ng pagbabasa? Actually, napakagandang sir. Isipin natin, mag-background check muna tayo, scan tayo sa community. Ano ba yung existing problem dito sa ating community ginagalawan? Mataas ba yung rate ng malnourishment, ng mga non-readers, ng mga dropout rate, ng mga bata,
So doon tayo huhugot ng ating inspiration. So kung nakikita mo na maraming bata ang mga non-readers sa community natin, so maging parte tayo ng isang magandang advokasya na mag-focus doon para at least ma-lessen or ma-eradicate man yan ng mga non-readers. Kasi kailangan lang natin, sabi ko kanina sir, nahanap ko po yung 3 Ps ko, yung purpose ko sa buhay, na maging teacher. Nung nakita ko yung purpose ko, binigay ko yung passion ko talaga para at least mas magawa ko ng maayos hanggang sa maging productive tayo at lumawak po yung programa. So ganun lang po, at the same time, maging risk taker din tayo. Importante yung pagiging risk taker din po, na alam po natin na ikakabuti ng mga bata. Wag na tayong magdalawang isip na gawin ito. Alam natin, nandiyan po sa likod natin yung family natin, yung mga taong naniniwala sa atin, at yung mga taong talagang susuporta para sa ikakabuti ng kalidad ng edukasyon ng mga kabataan. Alam ko naman po sir na itong bagay na ito ay kumbaga simple lang siya, pero kapag nagawa nating maayos, mas malaki po yung impact na may bibigay nito sa community na ginagalawan po natin. Yun, napakasarap pakinggan, no, na parang hindi hadlang yung kakulangan ng resources para tumulong sa ating mga kababayan, lalo na sa ating mga bata. Kasi nga, di ba, sabi na natin, ang mga kabataan ang pag-asa ng ating bayan. Pero ako naniniwala ko, Sir Ryan, no, paano nila tutuparin yung kanilang misyon na maging pag-asa ng bayan kung ultimong pagbabasa hindi nila magawa. Kaya ako ay saludo sa iyo, no, dahil sa iyong puso at dedikasyon na tulungan yung mga batang to kahit sa may nakapamaraan na biruin mo sa isang munting balsa, no, ngayon ay natutong magbasa yung mga bata at ito ay talaga nagbigay inspirasyon, no. Nakakatuwa hindi lang sa mga kababayan natin pero pati sa mga education leaders outside the country, at nabanggit mo kanina pupunta sila sa inyo ng mga taga Bangladesh at taga sa ibang lugar pa. Kaya labis kami natutuwa, Sir Ryan, sa iyong initiative na ito, and I pray, no, na sa kwento mo at sa pamamagitan ng ating programa, itong CSR Insights, no, itong ating Jumpstart Leadership, ay marami pa tayong kababayan ang ma-inspire at of course marami pa tayong matulungan upang mabigyan ng pagkakataong tumulong at at the same time ay matulungan sa kanilang problema sa edukasyon. Muli, Sir Ryan, maraming salamat sa iyong oras, no. Kami lubos ng pasalamat sa iyong kwento. Alam ko, no, napakaikli na ating oras, pero naniniwala ako na sa kabila ng maikling oras na iginugol mo sa amin, no, marami tayong mga tagapakinig, no, marami tayong mga viewers ngayon ang nag-iisip na paano ba kami makakatulong sa bayan sa pamamagitan ng sa abot na aming makakaya sa pamamagitan ng edukasyon or pagbabasa or kahit anuman na sa tingin natin pwede makatulong sa mga bata. Sir Ryan, maraming salamat po sa pagbibigay mo ng pagkakataon sa Jumpstart Leadership under CSR Insights. Mabuhay po kayo, sir, at see you soon. God bless you po. Yes, thank you so much Sir Jomel sa opportunity na magkaroon tayo ng time na magkwentuhan. And of course, sa lahat po ng nanonood ng programang ito, so laban lang tayo para sa mga bata. Maraming salamat, Sir Ryan.